رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga kapatid sa Rilong Islam. Itong gabi ay pang-pitong gabi ng Ramadan. Pang-anim na gabi sa buwan ng Ramadan. At alhamdulillah mga kapatid, tulad ng ating mga nabanggit sa nakaraan, na ang Ramadan ay biyaya sa atin. Kung sino man ang sa tingin niya na biyaya sa kanya ang Ramadan. Dahil may mga tao na ang Ramadan sa kanilang buhay ay parang simpleng buwan lang. Kumbaga walang pinagbago sa kanilang buhay. Walang pinagbago sa kanilang ugali. Walang pinagbago sa kanilang iman, sa kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kabilang sa pagiging biyaya ng buwan ng Ramadan, natuklasan ng siyensya, ng science, na ang tao pala, kapag siya ay mag-fasting, hindi siya umiinom at hindi kumakain, natutunaw ang mga toxic sa kanyang katawan. Kumbaga, ang mga calories sa kanyang katawan, ang mga masasama na mga cells sa kanyang katawan ay namamatay at natutunaw at lumalabas sa kanyang katawan. Kaya nga tama talaga ang sinabi ng mga ulama na ang Ramadan ay naglilinis sa katawan ng tao. Subalit mga kapatid sa Islam, hindi natin talaga binibigyang kumbaga diin or focus ang tungkol sa physical na kalinisan ng tao, kundi ang kalinisan sa moral at pag-uugali ng isang tao. Tulad kung paano nililinis ng pagfa-fasting ang mga toxic, ang mga madudumi sa iyong katawan, ang Ramadan ay nililinis din niya ang madumi sa iyong ugali. Kaya nga napakapalad sa mga Muslim na nakapag-fasting sa Ramadan na nabago ang kanilang ugali. Alhamdulillah, umepekto ang fasting. Dahil kung hindi pa rin nabago yung ugali, ibig sabihin, hindi umepekto ang fasting. Kaya nga mga kapatid sa Islam, kabilang sa mga topic na dapat malaman ng isang Muslim sa Ramadan ay ang tungkol sa paraiso at impyerno. At inshallah, bibigyan natin yan ng detalyadong pag-aaral kung ano ang nasa loob ng paraiso at kung ano ang nasa loob ng impyerno. Pero ngayon sa pagkakataon na ito mga kapatid, ay bibigyan muna natin ng diin ang tungkol sa Ramadan na nililinis niya ang ugali ng isang tao. At sa paglilinis sa ugali ng isang tao, yun ay nagiging dahilan upang siya ay karapat-dapat ipasok sa paraiso. Tingnan niyo yung sinabi ni Propeta Muhammad SAW. Sabi niya, tingnan niyo kunting focus lang. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino man ang mag-fasting sa Ramadan, tingnan nyo bigyan nyo ng kunting focus. Sino man ang mag-fasting sa Ramadan na may paniniwala sa Allah at naghahangad ng kabutihan, patatawarin ang kanyang mga naunang mga kasalanan. Naghahangad siya ng gantimpala, patatawarin ang kanyang mga naunang mga kasalanan. Kapag pinatawad ng Allah ang iyong mga kasalanan, saang lugar ka karapat-dapat? Sa paraiso o sa impyerno? Sa paraiso, siyempre. Nang dahil sa paraiso ka karapat-dapat, dahil pinatawad ng Allah ang iyong kasalanan, ibig sabihin nun mga kapatid, kapag ikaw ay nag-fasting sa Ramadan, ay magiging ugali mo ang ugali ng mga tao makapasok sa paraiso. Allahu Akbar.
Anong opposite doon na maintindihan natin? Ibig sabihin, kung ugali mo pa rin ang ugali ng mga tao sa impyerno, palatandaan yun na hindi pinatawad ng iyong kasalanan. Dahil kung patatawarin ng Allah ang iyong kasalanan, ibig sabihin, hindi ka pwede sa impyerno. Kung hindi ka pwede sa impyerno, ibig sabihin, ang ugali mo ay hindi ugaling pang-impyerno. Pero nang dahil sa ang ugali mo ay ugali pa rin ng pang-impyerno, ibig sabihin, hindi tumalab ang Ramadan. Hindi tumalab ang Ramadan sa iyo at hindi pinatawad ng Allah ang iyong kasalanan. A'udhu billahi min dhalik. Ngayon, kuha tayo ng tawag nito, checking. I-check natin yung ating sarili. Kung tayo ba kung tumalab ba yung Ramadan sa atin o hindi. Ito ay malalaman natin sa hadith na naiulat ni Haritha bin Wahab al-Khuzai. Hadith na naiulat ni Bukhari at Muslim, mga kapatid. Ito yung checking natin. Dito mo malalaman kung tumalab ba ang pag-fasting sa iyo. Ayon kay Haritha bin Wahab al-Khuzai radiyallahu anhu, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar? Kullu 'utullin jawadin mustakbir." Wa fi riwayah mutakabbir. Ayon kay Haritha bin Wahab al-Khuzai, isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad SAW, na sinabi ni Propeta Muhammad SAW, tingnan niyo mga kapatid, ito yung gagawin nating pang-check sa ating mga sarili. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, hindi ba ninyo nais na sabihin ko sa inyo kung sino ang mga tao ng paraiso? Siyempre, gusto ng mga sahaba, Ya Rasulullah, gusto namin. Ituro mo sa amin kung ano yung katangian ng mga tao sa paraiso. So sabi ng Propeta Muhammad SAW, bawat mahina at mapagkumbaba. Bawat mahina at mapagkumbaba. Ito yung ugali ng mga taong makakapasok sa paraiso. Bawat mahina at mapagkumbaba, kung siya ay manumpa sa Allah, tutuparin niya ito para sa kanya. Ibig sabihin, ito ay resulta na kung siya ay manumpa sa Allah na gagawin ang bagay na yon, ay tutuparin yun ng Allah, ipapagawa ng Allah sa kanya yung bagay na yun. Kung siya ay manumpa sa Allah na hindi mangyayari ang bagay na ito, ay tutuparin ng Allah na hindi mangyayari yung bagay na yun. Halimbawa, sabi niya, Wallahi, sumpa man sa Allah, hindi ako mapipinsala sa mga tao na yan. So tutuparin ng Allah ang kanyang panunumpa at hindi siya mapipinsala. Yun yung katangian ng mga tao sa paraiso. Ngayon naman, sabi ng Propeta Muhammad SAW bilang karugtong, hindi ba ninyo nais na sabihin ko sa inyo kung sino ang mga tao ng impyerno? Sabi ng Nabi SAW bilang sagot, bawat malupit at magaspang ang ugali, sakin at mapag-ipon ngunit maramot at mayabang. So ilang katangian mga kapatid? Bawat malupit at magaspang ang ugali. Bawat malupit at magaspang ang ugali. Ito yung una. Sakin at mapag-ipon ngunit maramot. Ito yung pangalawa. Pangatlo at mayabang. So isa-isa natin mga kapatid at i-check natin ang ating mga sarili kung nasa atin ba itong mga katangian na ito. Ito yung katangian ng mga taong itatapon sa impyerno. Bawat malupit, ibig sabihin malupit siya at magaspang ang ugali. Kumbaga, kung makipagtalo siya, makipag-away siya, talagang napaka-tapang, napaka-magaspang ang ugali, napaka-malupit, talagang walang sinasanto. Ganun siya makipag-away. Yung ugali na yan, yun yung ugali ng mga taong kandidato na itatapon sa impyerno kahit pa siya ay Muslim. Alam niyo yung hadith na kapatid tungkol sa isang babae? Tungkol sa isang babae na pinuri siya ng mga sahaba. Pinuri ng mga sahaba, bakit? Dahil siya ay palaging nagsasala ng tahajjud. Pakinggan niyo mabuti. Lagi siyang nagsasala ng tahajjud at lagi siyang nagfa-fasting.
Sabi ng mga sahaba, itong babae na ito, Masya Allah, ito ay karapat-dapat talaga sa paraiso. Pero narinig yun ng Propeta Muhammad SAW. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi. Yung babae na yan ay taga-impyerno. Nagulat ang mga sahaba. Paano naging taga-impyerno yung babae na yan samantalang napakasipag niyang sumamba sa Allah? Pakinggan niyo mga kapatid. Bigyan niyo ng focus, huwag kayong matutulog. Sayang yung oras natin. Paano papasok sa paraiso yung babae na yan, samantalang lagi siyang nagsasala ng tahajjud. Paano siya itatapon sa impyerno, samantalang palagi siyang nagsasala ng tahajjud at laging nagpa-fasting. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, ang dahilan dahil magaspang ang kanyang ugali. Napipinsala ang mga tao sa kanyang paligid sa pamamagitan ng kanyang dila. A'udhu billah. Dahil sa kagaspangan ng ugali na yon, subhanallah, nabura ang kanyang mga good deeds. Nabura ang kanyang tahajjud, sayang lang. Nabura ang kanyang fasting, sayang lang. Subhanallah. Bakit? Dahil yun ay hindi tinanggap ng Allah dahil sa kanyang masamang pag-uugali. Kaya nga, tingnan natin yung ating sarili, hindi lang sa babae, kundi tayo sa mga lalaki din. Kung makikita mo sa sarili mo na magaspang yung ugali mo, malupit ka sa kapwa mo, subhanallah, matakot ka kapatid, dahil palatandaan yun na ikaw ay kandidato na itatapon sa impyerno kahit napakadami pa ang mabuting gawa na nagawa mo.